ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. So meron tayo dito isang ThinkPad na laptop. So ang problema nito ay ayaw mag-power on. Then initially na-check natin by opening the back cover. Napansin natin na meron pala siyang mga component na kung saan ay nasunog. So hindi basta-basta siya ma-fix dahil dito meron siyang mga component na nasunog, dalawa, saka yung dito. So kaya nga sa video na ito ay ang gagawin na lang natin, since alam na ng may-ari na may problema talaga yung kanyang motherboard, kaya nga kailangan lang na i-recover natin yung files or data na nasa kanyang solid state drive. Ito yung kanyang solid state drive. So yan ang ating i-feature sa video na ito. Okay, so meron na tayo dito. Alam natin yung problema ng Lenovo ThinkPad na ito. So ang pinaka-goal na lang natin, since merong mga components na ayaw na siyang mag-function dahil nasunog. Kaya nga ang gagawin na lang natin ay i-recover yung files na nandito sa ating SSD. So ito yung kanyang SSD. Ating i-remove. Naka-remove na kasi yung screw. Ayan. So ito yung kanyang solid state drive. Yung kanyang brand ay Toshiba. Capacity, meron tayong 512. So paano natin i-recover? So since hindi na natin magamit ito, gagamit tayo ng, meron pala siyang enclosure yung may-ari nito. Siguro hindi pa niya nagamit o di kaya binili niya. Ito, magagamit ito. So kailangan lang nating i-remove yung mga screw nito at i-insert natin yung kanyang solid state drive. So merong mga screw, kailangan lang natin na i-unscrew. Pagkatapos ay once matanggal na, isa na ring paraan ito para alam ng may-ari kung paano gagamitin. Ang according to her, ang importante ay ang pag-save na lang ng kanyang mga files. So ito yung laman ng ating USB 3 to PCIe NVMe SSD enclosure. So dito meron tayong makikita. Kapag ka NVMe, may makikita tayo dito na parang ganyan, no? Notch. So since fit naman na yung kanyang storage SSD NVMe, so press na lang natin ang ganyan sa kanyang slot. And then meron itong temporary na rubber, parang screw or holder. So kailangan lang na i-insert natin sa butas ng ganyan para ma-hold siya in place. So that's the purpose of this rubber na parang holder siya, para hindi ma-detach ng madali yung kanyang, of course, storage device. So ganyan. And then ibalik natin. So after ganyan na siya, balik natin sa kanyang enclosure ng ganyan. So merong symbol USB-C. Walang nakita natin na USB-C na cable.
So, maghahanap tayo ng paraan. So, i-lock muna natin yung screw in place. Ganyan. Para na rin kung meron siyang ibang laptop, may magagamit niya, diretso na lang niya makuha yung file. So, ipapakita natin sa video na ito kung paano yan gawin. So, since na-insert na natin yung galing dito sa nasirang Lenovo na ThinkPad, so, ang next na gagawin, since walang kasamang cable, so meron akong charger sa cellphone. Kailangan lang i-remove ito. So, ang cable na ito, we have USB-C to USB na standard. So, kailangan lang natin na i-insert ng ganyan. Meron siyang USB-C. And then, since hindi natin magagamit yan, ang goal natin ngayon ay ma-open, makita natin using another laptop. Okay, so since meron tayong available dito na Dell Chromebook, so dito natin i-open. Since automatic, napaka-portable ng Chromebook na Dell. So, pag meron kayong ganito, pwede ito ang gagawin kung hindi pa nasira yung kanyang storage. So, SSD, NVMe, or M.2. So, our Dell na Chromebook ay merong OS na Windows 10. So, paano natin ma-retrieve yung kanyang file? Yun ang ating goal ngayon. So, dito sa desktop, okay, so focus tayo sa desktop, i-insert natin, i-plug in natin yung ating storage device. Of course, insert natin sa USB port. So, kailangan na maayos yung pagka-insert. So, titingnan muna natin dahil hindi maayos yung pagka-insert. Merong naka-indicate na power source on the USB port. So, kailangan natin i-check kung maayos ba yung pagkalagay natin. Okay. So, i-remove ulit natin. Dahil may na-detect siya na power source, ibig sabihin ay hindi maayos. So, check natin uli. Ayan, i-remove muna natin. And then, titingnan natin. Okay. Insert. And then, lagyan natin. Ayan, umiilaw yung ating this one. So, nawala. Parang kulang yung power. Okay. So, hindi nag-power. Okay, parang hindi maayos yung cable. So, kuha tayo ng ibang cable. So, meron ako ditong ibang M.2 SSD drive enclosure. Orico yung brand. So, meron din tayo dyan na ganyan. Pero yun yung sa kanya ang gagamitin. Ito lang cable yung gagamitin natin. Dahil I think na hindi compatible yung ating ginagamit na cellphone. So, I don't know kung bakit walang kasamang cable yung sa kanya. So, anyway, connect na lang natin. So, subukan natin. Hindi na lang natin lalagyan ng cover. You just press input lang natin dyan. Ayan, umiilaw na. So, that means
yung cable natin sa cellphone ay hindi maayos. So, fast charger kasi yon ito. At ito yung pinaka kasama dito sa ating M.2 SATA SSD drive enclosure. Yung sa kanya ay walang paglalagyan. I don't know kung baka naiwan lang sa kanya. So anyway, since andyan na yan, pwede na natin itong ibalik para diretso na, ready na pagkagamit niya. Gagamitin niya sa kanyang laptop. Kailangan na lang niya ng of course cable yung kasama talaga dito. Baka naiwan lang yung kanyang SSD cable, yung USB-C. So lock na lang natin para diretso na lang siya. At saka pag nanonood si ma'am, shout out kay ma'am Badies. Okay, ayan. Naka-insert na. Nag-light. That means okay. So dito sa ating computer, dito tayo mag-focus para meron din siyang idea kung gusto niyang i-open at ma-save yung mga files. Focus natin yung ating desktop. Ayan. And then, sa this PC, double click natin. So if you notice ay wala tayong makikita na external drive. So isa lang talaga yung kanyang Windows operating system, which is dito sa kanyang sa Dell natin na Chromebook is meron lang siyang 16 gig na total. So, kaya nga, magagamit pa rin pag meron kang external, yung ating Chromebook. Yan ang isa rin sa mga technique para ma-extend natin yung capacity. Okay, so, anong gagawin ngayon natin? Check natin yung ganyan. Adjust muna natin. So, you have to type dito sa start. Type lang ang disk management. So we have here create and format disk partition. Double click on this. May lalabas. Nakikita natin yung pinaka built-in niya na SSD, which is 16 gig dito sa ating Dell. Yan lang. So meron na tayong na-detect dito na isa, disk 1. Itong isa yung built-in is disk 0. And we have disk 1 basic, which is 476.95 gig online, which is estimated lang. So dahil that is 500 MB or 512 MB. And then may ibang space na hindi kasi ma-display, reserve space. So anong gagawin? Anong gagawin natin para ma-display yan dito sa likod, yung sa makita natin yung kanyang file dito, kasi nakikita natin yun lang Windows C. So simply click lang ninyo, click natin yung healthy basic data partition, which is ibig sabihin ay okay pa yung kanyang SSD. Yun ang maayos na balita dahil okay pa. So posible ma-save pa natin yung file. So right click, change drive letter and paths. Then wala tayong makikita, kaya nga hindi siya mag-display. So ano ang dapat gawin? Click lang ang add and assign the following drive letter to D. So sa kanyang laptop, depende kung ano ang i-suggest. Pwede siyang D, pwedeng E, F, G, H. So yung sa atin, dito tayo sa drive E. Sa E na lang, yun ang ating gagamitin. Click OK. And then, sa likod, makikita na natin na meron na siyang na-detect na local disk E, yung na-assign natin yung kanyang external na SSD. So, at that time, makikita na natin, merong capacity na 476 gig estimate. So, ma-confirm natin na yun ang na-detect talaga.
So, ano ang next na gagawin? So, of course, pwede na natin i-close ito at saka i-double click. Ayan, makikita na natin ang kanyang mga files. So, meron siyang mga folder, present desktop, at lahat ng files dito ay makikita na. So, ibig sabihin ay ma-save na yung kanyang mga files. So, yan lang po ang fix natin kung paano natin ma-save ang mga files sa nasirang laptop. So, kung okay lang talaga yung SSD or storage ay ma-save pa talaga. So, pwede na niyang i-save sa kanyang laptop kapag na-detect na itong external. So, ayan. Ito na ang kanyang storage. So, na-solve natin ang issue sa problema. The problem regarding kung paano ma-save yung mga files galing sa nasirang laptop. So, yan lang po. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!